Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikapito sa buwang ito ng Agosto taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama po natin syempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang bahagi po ng mundo sa pamamagitan po yan ng mga online accounts, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ at tayo po ay napapanood din live simulcast sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umaga, ipadala lamang po ang inyong mensahe o kaya po ay komento sa aming pong Facebook page o kaya po ay sa aming text line 0999-376-6768. Naku, tuloy-tuloy po yung pagbuhos ng gantimpala para kay Olympic champion Carlos Yulo dahil inanunsyo po ng pamahalaang lungsod ng Maynila na 2 milyong piso yung kanilang ipagkakaloob na reward o gantimpala para kay Yulo na lumaki po sa Malate. Una na po inanunsyo ng Manila LGU na kanina lang isinasapinal yung parada, yung Grand Parade bilang Heroes Welcome para kay Yulo. Meron din naghihintay na reward para po kay Paul Volter EJ Obiena. Kalahating milyong piso po ang ipagkakaloob na gantimpala ng pamahalaang lungsod ng Maynila para po kay Obiena na isinilang po sa Tondo. Ayan, may mga produkto na Olympian ang lungsod ng Maynila at ipinagbubunyi rin po natin yung bronze medal na nakamit po ni Ira Villegas. Ayan. Bagamat hindi siya pinalad dun sa kanyang nakalabang boksingero ng Turkey, but nevertheless, makapag-uuwi pa rin po ng bronze medal. Isa pa rin pong karangalan ang bitbit ni Ira Villegas diyan po sa patuloy pa rin na Paris Olympics. Ang ating pong inaantabayanan na lamang ay yung magiging resulta ng laban ni Nesty Petesio, laban po doon sa boksingero ng Poland. Mamaya, marami pa tayong karagdagang detalye na ilalahad, pati yung mga side stories related po dyan sa Paris Olympics sa live report po ni Dick Villanueva. Samantala, sa punto pong ito ay atin ang puntahan ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, ikapito sa buwang ito ng Agosto, inflation rate nitong Hulyo bumilis. DWIZ Balita. Presyo ng bigas asahan ng bababa ngayong buwan. DWIZ Balita. Sapat na supply ng karne ng baboy, tiniyak ng DA sa gitna ng ASF outbreak sa ilang lugar sa Batangas. DWIZ Balita. Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at 11 iba pa inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order. DWIZ Balita. At suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sinampahan na ng kaso ng COMELEC. DWIZ Balita.
Sa detalye ng ating mga balita, sa latest mula sa Filipino Mirror, umakyat sa 4.4% ang inflation rate sa bansa nitong Hulyo kumpara sa 3.7% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan ng pagsirit ng inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, LPG at petrolyo. Bukod dito, bumilis din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Ikatlong itinuturong dahilan ng pagsipa ng inflation ang sektor ng transportasyon, dala ng mabilis na pagtaas ng presyo ng gasolina. DWIZ Balita. Asahan na ang pagbaba sa presyo ng kada kilo ng bigas ngayong buwan. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, yan po ay kasunod ng Executive Order No. 62 na nagbababa sa taripa ng imported na bigas sa 15% mula sa 35% na posibleng magpababa sa retail price ng kada kilo ng bigas sa 6 hanggang 7 pesos. Gayunman, sinabi ni PSA Chief Claire Dennis Mapa, ang average price ng kada kilo ng regular milled rice noong Hulyo ay nasa 50 pesos and 9 centavos. Mas mababa po yan higit kumpara doon sa 51 pesos and 10 centavos na kada kilo noong Hunyo. Habang ang presyo naman po ng well-milled rice ay bahagya ring bumaba sa 55 pesos and 85 centavos kada kilo mula sa 55 pesos and 96 centavos. DWIZ Balita. Sapat ang supply ng karne ng baboy sa gitna ng mga bagong outbreak ng African swine fever sa 4 na lugar sa Batangas. Ito ang tiniyak ni Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel Dimesa sa kabila na pag-isikap na ikinasa ng kagawaran para mapigilan ang outbreak at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lokal na pamahalaan. Ayon po kay ASEC Dimesa, malaking tulong ang paglilipat ng mga baboy sa ibang kulungan para maiwasan ang pagkalat ng ASF. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, inilagay naman na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at 11 iba pa kaugnay sa pagkakasangkot sa ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga. Kabilang nasa inilagay sa ILBO sina Dennis Cunanan, Catherine Cassandra Leong, Shang Tan, Jing Gu, Stephanie Mascareñas, gayon din sina Michael Bryce Mascareñas, Zhang Ji, Guanren Wu, Raymond Calionco, Randall Calionco at Han Gao. Ayon po kay DOJ spokesman Miko Calvano, ang nasabing kautusan ay makakatulong sa investigasyon kaugnay sa sinalakay ng mga pogo sa bansa. Nilinaw din ng DOJ na may karapatan pa rin na maglabas, pasok o bumiyahe na ang 12 individual na inilagay sa lookout bulletin. DWIZ Balita. Formal naman ang sinampahan o sasampahan ng kasong kriminal ng Commission on Elections si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Yan po ay matapos na aprubahan ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng Legal Department nito kaugnay ng sinasabing material misrepresentation ni Mayor Guo sa kanyang Certificate of Candidacy noong 2022. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, unanimous ang naging pasya ng COMELEC na ituloy ang reklamo laban sa suspendidong alkalde. Dahil po dyan, maaari nang makapagsagawa ng preliminary investigation laban kay Mayor Guo dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. DWIZ Balita. Tanggap po tayo na report mula sa labas ng impilan. Adjustment sa housing targets hanggang 2028 ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye ng balita hatid ni Patrol No. 13 Gilbert Perdes. Gilbert? Mariing ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-a-adjust sa target housing units hanggang 2028 sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o yung 4PH program sa sectoral meeting sa Malacanang kasama ang mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development. Inihag ng Pangulo na dapat masigurong magiging matagumpay at sustainable ang housing program. Bukod dito, inatasan din ni PBBM ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno na i-adjust ang housing units batay sa pangailangan at demanda. Una nang ibinaba ng DSUD sa 3 milyon mula sa 6 na milyon ang target na maitatayong housing units sa termino
ni Pangulong Marcos hanggang 2028 dahil sa iba't ibang issue raw tulad ng matagal na proseso sa bank loans ng housing developers. Samantala, tinalakay din sa pulong ang sovereign guarantee o yung paggarantiya ng gobyerno sa private partners na babalik sa kanilang pinuhunan sa pabahay programa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ang Defense Minister ng Germany nag-courtesy call visit sa Philippine Navy Chief. Detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 17, Jopel Peleño. Malugod na tinanggap ng Philippine Navy si German Defense Minister Boris Pistorius at ang delegasyon nito ng mag-courtesy call kay Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. na ginanap sa Philippine Navy Headquarters. Dito nakikisa ang lahat ng opisyals ay kinasang comprehensive maritime briefing na talakay nila ang kasalukuyang maritime security challenges at ang mga epektibong estratehiya para pahusayin ang defense and maritime cooperation ng Pilipinas at Germany. Pinuri ni Vice Admiral Adasi Jr. ang mga inisyatiba ng Germany na nakapaloob sa kanilang 2023 Defense Policy Guidelines. Patunay-an nila ang presensya ng German Defense Minister sa matatag at magandang relasyon ng dalawang bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Napag-uusapan po ano yung tungkol doon sa inflation. Ang binabanggit nga po ng PSA, expected na magmumura yung bigas ngayong buwan. Pero doon sa ginagawa nating pag-iikot sa mga palengke, araw-araw po yan, kapansin-pansin, naramdam na yung murang bigas eh. Pero local rice po yan ha, kasi kahapon in fact doon sa Suki Market, yung pinuntahang palengke ni Nika Cordero, 42 pesos kada kilo. So far, for the last few weeks, yan yung pinakamababa, 42 pesos. Pero yan ay local rice. So we expect na kung hindi man mas bababa pa, at least papantay sa presyo na yan. Ano? Yung mga imported na bigas na dumating sa bansa, around 101,000 metric tons yan, according to Department of Agriculture, na pinatawan na ng mas murang taripa. So we expect na mas magkakaroon pa ng improvement itong presyuhan ng bigas. Ibig sabihin, mas magkakaroon ng opsyon yung ating mga kababayan na mamili ng mas murang bigas. Idagdag pa yung mga murang bigas na ibinebenta sa mga kadiwa store ng Department of Agriculture. At malaman din natin yung epekto ng food inflation kasi yan din yung isa sa mga itinuturong dahilan ng PSA kung bakit bahagyang sumipa yung ating inflation rate noong Hulyo. Makakasama po natin mamaya sa ating programa ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture na si ASEC Arnel de Mesa. At syempre, yung atin pong inaantabayana na update, live po yan na magre-report mula sa Paris, France, si Dick Villanueva. Samantala, magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras. Ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6:18 ng umaga. Usapang Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:23 ng umaga at good morning po sa inyo, Senator Tol. Good morning, Cecil. At na-report mo na siguro yung kay Ira. Wala pang detalye, Sentol, pero Bronze tayo malamang doon. marami na puyat. Oo. Good morning. Talagang magaling yung Ito, si Dick, nandito na. Ayan, provide. Dick. Ayan po, Sentol. Sayang hindi hindi nakakaroon ng problema doon sa downloading Ayan. natin ng can report natin kay Ira. But bibigyan ko kayo ng quick Si Ira nung first
Ay, by the way, magandang umaga, Ma'am Ceci. Maganda umaga. Dick, At maganda Senator umaga. Tol. Mhm. Okay na ako. And kanina, nung first round, nabilangan siya ng ng 8 counts. Dahil tumama sa kanyang sulid. Then, sa second round, bumagsak naman yung kalaban niya, yung si Kakiruglo. Pero ang sabi ng referee, nadulas lang daw at hindi Lip. binilangan. Oo. Pero ang sinasabi ng TV anchor, tumama daw. Nagtatalo yung TV anchor kanina, sabi ngayon, tumama, sabi niya, bakit hindi nabilangan? Oho. So, oo. Yan ang kontrobersya doon, kung napabagsak niya, di ba? Yeah, bumagsak ako pero sabi ko nga, bumagsak yun tumama Pero sabi ng referee, nung Canadian referee, parang slip lang daw. Oo. Oo. Pero tinamaan sabi nung anchor, sabi niya, tinamaan, sabi niya. Bakit sabi niya hindi nabilangan? Sabi ganon. Mm-hmm. Yung Canadian referee kasi referee. Oo, kinuha ni Kakiruglo ang lahat ng round sa score na straight 10 mula sa 5 judges. Ayan. Ayun. Okay- Ganun talaga okay ang na daw boxing. yung- Pero kung nabilangan yon, iba-iba siguro ang laban, di ba? Yeah. Okay na daw po yung country report natin. Sabi nung ni Sir Dexter, but anyway, yun ang bibigyan ko lang kayo ng pero kahapon talagang yung kay EJ, masaya naman yung mga Pilipino dahil pinakita naman ni EJ kung paano yung niya yung Tsaka ang eager laki niya na ng pala niya improvement, Dick, from Oo. number 11 yata 11 nung to Tokyo. 4th. Oo. Ayan. Hindi, si EJ number 2 in the world eh. Okay, introhan ko na daw po. Sige, sige. Sige, Dick. Okay. Ayan. At narito na po. Unang gintong medalya para sa Pilipinas ang napanalunan ni Carlos Yulo sa artistic gymnastic floor exercise. But wait, there is more dahil hindi lang isa kundi dalawa. Ito naman ay sa artistic gymnastic men's vault final sa Paris 2024 Olympics. Tinalo ni Carlos Yulo na nagtala ng total score na 15.116 kontra sa Armenian na si Artur Vatyan sa score na 14.966 para sa silver at Harry Hepworth ng Great Britain sa score na 14.949 para sa bronze. Sa difficulty Vault 1, umiskor si Yulo ng 6.00 at sa Vault 2 ay 5.600. Sa Execution Vault 1 naman ay 9.433 at sa Vault 2 ay 9.200. Top 4 lang ang half British Filipino na si Jake Jarman, dikit lang ang kanilang score ng kanyang kababayan na si Hepworth. Sa labas ng Versi Arena, makapagpigil hininga ang mga kababayan natin na sumusubaybay lang sa online scoring. Sa unang pasada pa lang, nanguna na si Yulo hanggang sa tuluyan na niyang maipanalo muli ang kanyang ikalawang medalyang ginto sa Artistic Gymnast Men's Vault Final. Sigawan at hiyawan ng mga kababayan natin at taga-suporta ni Carlos Yulo, maging ang mga ibang lahi ay nag-cheer din sa kanya. Happy to see him. It's so nice. We hope you do good in other competitions. Matapos ang awarding ay matyagang naghintay ng halos 5 oras ang mga kababayan natin para batiin si Yulo sa kanyang pagkapanalo. At nang lumabas na si Kaloy, sigawan ng lahat, bawat isa ay nagpa-selfie, nagpa-autograph sa poster, t-shirt at badge. Maging ang mga ibang lahi ay nagpa-autograph kay Yulo at ang mga vlogger ay pinaulakan din ni Kaloy ng interview. Nagpapasalamat naman si Kaloy sa mga sumuporta sa kanyang laban. Ayon sa kanya, malaking tulong daw ang suporta ng mga kababayan natin sa buong mundo, lalong-lalo na sa Filipino community sa Paris. Grabe po yung experience, grabe. Sobrang thankful kay God, grateful and blessed. Binigyan niya ako ng mga taong totoong sinusuportahan po ako and nagtiwala po sa akin ng lubos. Maraming salamat po. Hindi ko ito magagawa nang ako lang mag-isa kay Ma'am Cynthia. Maraming salamat kay Chloe and sa family niya and kay Coach Aldrin na tumulong talaga sa akin. Maraming salamat sa inyo lahat. Kumain ko kayo. Ipinarating din ng usapang tol ang pag-congratulate sa kanya ni Senator Francis Tolentino. Kino-congratulate ka ni Senator Tolentino. Ano masabi mo? Maraming salamat po sa panonood and pagdadasal po. Maraming salamat po. God bless po. Sa women's boxing event, hindi pinalad si Ira Villegas sa 50 kg semifinal sa pambato ng Turkey na si Businas Kakiruglu. Last 20 seconds sa first round, binilangan si Ira ng 8 counts dahil sa sulid na tumama sa kanya. Sa second round, bumagsak si Kakiruglu subalit hindi binilangan ng 8 counts dahil ayon sa referee ay slip lang. Sa tingin naman ng TV anchor ay tinamaan ng sulid si Kakiruglu.
Kinuha ni Kakiruglu ang lahat ng round sa score na straight 10 mula sa 5 judges. Natapos ang laban sa score na 5-0, kaya nadagdagan na naman sa medal tally ang Pilipinas ng bronze. Ginanap ang laban sa Roland Garros Stadium. Tanging ang Pinay boxer na si Nesty Peticio ang susubok na makapasok sa final. Makakaharap ni Nesty sa semifinal si Julia Zeremita ng Poland. Binati naman ng dalawang American tourist na nanonood ng Paris 2024 Olympics si Nesty. Nesty, congratulations. Congratulations. Okay, thank you very much. Thank you. Have a good one. Thank you. Bye. Nabigo naman si AJ Obiena sa men's final pole vault. Namayani ang gold medalist na si Armand Duplantis ng Sweden na nagtala ng bagong world record na 6.25 meters. Unang na-cleared ni AJ ang 5.5, sinundan ito ng 5.7 at ang first attempt niya sa 5.8 ay na-failed. At sa second attempt ay na-cleared niya ito hanggang sa 5.90, subalit sa 5.95 ay na-failed siya hanggang sa third attempt. Gold ang Sweden, silver ang USA at bronze naman ang Greece. Kahit nabigo si AJ na makasungkit ng medalya ay masaya pa rin ang mga suporta niya na nagbayad pa ng 450 euros sa ticket para manood. Of course, we were hoping at least for EJ to at least have a medal, kahit silver or bronze. But we're still proud of him. He fought for the Philippines. He carried the name of the Philippines. He carried our country. So we're still very proud of EJ Obiena. Sa August 17 ang Women's Golf Round 1, nakasama ang Pinay golfer na si Doti Ardina, ganap na 3:00 ng hapon sa Pilipinas, nagaganapin sa Ligue Golf National. Mula rito sa Paris, France, ako si Dick Villanueva, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa DWIZ 882 sa programang Usapang Tol ni Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Dick. Pero dito sa Pilipinas, Dick, may balita. Yung si Ano po Jake Jarman, yung British, half British yung nanay ay taga Cebu, Yeah. yung tinalo ni Kaloy sa LA Olympics ay gustong lumaro under Philippine flag. Wow. Yes! O kaya Galing! dalawa na yung panlaban natin doon. Magkaibigan pala yung Ayos. dalawa na. Ayun, so maganda na yon, dalawa na yung ating pan-gymnastics sa Los Angeles Olympics. Baka po yung isang swimmer din, baka Pilipinas din ang gustong dalhin. Oo. Oo nga Oo pala. nga. May Pinoy blood din Oo. pala yun. But Kaya, anyway, yung laban ni nadagdagan na naman Nesty, tayo kailan yung ng, laban ni Nesty Petesio? sa 8 po. 8. Ano bang araw na ngayon bukas. dito? 7 pa lang sa Pilipinas. Webes. Just sa inyo, Bukas. anong oras? Bukas ang laban niya. Anong oras ng gabi yan dyan? Sa dito, hindi ko napansin, pero mga alas 10 po yata ang laban niya ng gabi dito. Alas 10 ng gabi. Alas 4 na naman dyan sa Pilipinas. Ayun na nga. Kanina ba anong oras ang laban dyan ni Ira? 10-12. 10-12 ng gabi. Opo. Katatapos lang kanina nung nag-ano ako, sabi ko, babaguhin natin ang report. Update. Ayan. Kaya, ayan, meron tayong Alas update. Hanggang Date. anong oras ba naglalaban dyan? Yung pang huli. Alas Ganun- 10. Opo. Alas 10, ano na yan, talaga. Maliban na lang Ayun. kung may mga basketball na panggabi at saka yung may football. Ayun, puyatan na naman dito, mga kababayan natin. Ayan. Kumusta yung Opo. mga nagrarally? Yung sabi mong kinordo nung isang araw? Wala na? Wala na po. Wala na. At saka nag-deploy na napakaraming sundalo at pulis doon po sa lugar. Ngayon po, lalong hindi na madadaanan. Ayun. talaga. Ayan na lang Oo. siguro Sinara yun. na Meron nila. na Ilang araw na lang ang hindi pa nila pagbibigyan ng Paris 2024 Olympics kasi gusto nila talaga sumabay talaga manggulo. Ayun, tapusin na lang. Kaya ikaw mag-ingat ka rin dyan. Ingat-ingat Opo, din. opo, At, Senator. mahaba pa ito. Kumusta na lang sa mga kababayan natin dyan at i-report mo yung meet and greet naman sunod sa oras Yeah. yun? Sa 11? Sa alas August 10 ng 12. umaga. Umaga, yun. Yeah, Tapos ang maire-report closing natin kaagad ceremony, yan. closing ceremony anong oras? Ang closing ceremony sa Sa 11 din yun, di ba? 11 din po yata, pero titingnan ko pa sa schedule at kung saan lugar din. Baka hindi na doon sa Eiffel Tower, baka doon na rin France. sa Oo. Tsaka yung, siyempre, yung flame ng, ng Olimpiko, nila yon papatayin nila yon. Kaya, Ayun.
Oo, meron ding dito seremonya, pero less na lang siguro 'yan. Magsasalita siguro ang presidente tsaka yung prime minister. Pero masaya pa rin ako Sentol kasi nakaakyat tayo sa 19 sa Ayun, medal sige, tally. Ayan. mag-iingat ka dyan Opo. Dick, at maraming salamat sa iyong pag-uulat at mabuhay po ang Pilipinas. Okay, maraming Tatlong salamat din medalya po. na tayo ngayon sa Paris Olympics. Maraming salamat po Sentol at saka Ma'am Cecil at bukas muli ang ating update para kay Nesty Peticio at saka po sa gold. Wala po rito sa Maraming Paris. salamat. Pala tayo. Villanueva. Si Ayan. Dick Villanueva live sa Paris, France dito sa Usapang Tol. Maraming salamat. At ngayon naman, Cecil, ay meron tayong makakapanayam ata. Yes po, Sentol. Magbe-break pa ba? Diretso na natin. Diretso na po natin, Sentol. At Diretso natin si Asik Opo. de Mesa ng Department of Agriculture. Good morning, Asik. Senator Tol and Miss Cecil, magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Alam mo, Asik, kami lang ang merong live update sa Paris, France. Kasi meron tayong correspondent ngayon sa Paris Olympics. Opo, Cecil, ikaw muna magtanong kay Asik. Kaloy at yes po, Senator Tol, congratulations po kay Kaloy at kay Ira Villegas. Ayun, oho. Opo. So, Cecil, ikaw Aha. muna. Yes po, Asek. Nilabas po kahapon ng PSA yung ating inflation. Contributory pa rin po yung food inflation. Although may binabanggit po si Yusek Mapa na mararamdaman na raw po this August yung mas murang bigas, particularly yung mga imported na bigas. Asek de Mesa, kailan po ba natin inaasahan na makakarating na po yun sa mga pamilihan, yung mga bigas na galing sa ibang bansa na pinatawan po ng mas murang taripa? Yes, Miss Cecil, tama yung sinabi ng PSA kasi meron pong 150,000 metric tons na pumasok every week sa buwan ng Hulyo nito pong taong kasalukuyan na pumasok na po doon sa bagong tariff regime, 15% from 35% because of EO 62 at it will take some time po from these imports to find its way doon po sa mga retailers natin. At expected naman po by within August ay ito pong 150,000 metric tons na to ay nasa mga pamilihan na po natin. At ayon na rin po sa pagtaya ng PSA ay may pagbaba po sa presyo dahil na rin po rito sa pagbaba ng taripa. Pero mukhang ramdam na po yung at least yung local rice po, nire-report po namin dito, araw-araw po may palengke price monitoring po kami. 42 pesos pero local rice po yun, kada kilo. Yung presyo Yes, po. Cecil, natutuwa kami dyan dahil epekto ng ating P29 program plus yung ating Rice for All ay meron na ring nararamdaman tayo, nakikita, tama ka. Ayon na rin sa monitoring namin, marami na rin palengke yung nagtitinda rin ng 45 pesos at may nakikita rin kami na mas mababa pa. I-announce ko rin pala po, Senator Tol, Miss Cecil, simula ngayong araw na ito, yung NIA naman po, because of their contract farming, sa Regions 3, 4A, 4B at saka po rito sa Caraga, magbebenta rin po sila sa mga kadiwa, doon po sa mga offices nila ng 29 pesos. Ito po ay para naman sa lahat, hindi lang po para sa vulnerable dahil ito po doon sa mga NIA areas na may contract farming na 29 pesos na bigas din po galing po directly sa mga irrigators associations ng NIA. Ayun. So ito po ay bukas sa lahat, sir, yung 29 pesos na yan. Opo, bukas po ito sa lahat, pero dito po sa mga lugar na malapit po rito sa mga irrigators associations, covering Regions 3, 4A, 4B at saka po sa Caraga region. So mas dumadami pa po itong ating mga programa na kagaya nito at mas marami po yung makikinabang. Medyo malaki po itong harvest na to. Nagsimula po ito noong April at May na harvest po ito nitong July. Kaya po ngayong August ay nagsisimula na po silang magkadiwa ulit. Yung presyo naman po ng itlog, Asek, minonitor din po ng PSA, may pagtaas po. Ano po yung reason behind po dito sa pagtaas po ng presyo ng itlog, sir?
Miss Cecil, may pagtaas na bahagya, maliit lang naman, bahagyang-bahagya yung pagtaas ng itlog. Normally kasi yung panahon ng pasukan at saka holiday season, yan yung mga marked period ng may bahagyang pagtaas ng itlog dahil meron tayong pagtaas din sa demand. Pagpasukan, normally yung mga estudyante natin, the quickest way na makapag-breakfast sila at baon sa eskwelahan yung egg. So tumataas po yung demand dyan. And of course, pag holiday season, talaga masyado malaki po yung demand for egg. Though in terms of supply, wala naman po tayong problema. It's just because of the increased demand for this season. Ngayon po kasing August, nagtaas po yung demand because of the pasukan po natin. Wala po bang epekto dito yung naranasan nating tag-init? ASEC? Natapos naman po yung El Nino. Ang naging epekto lang po niyan normally pag sobra pong init, lumiliit po yung egg na napoproduce ng ating mga layers. But in terms of supply and volume, wala naman po. Kaya lang, baka raw po magtuloy-tuloy pa ASEC hanggang December eh. Yung pagtaas ng presyo ng itlog, yan po yung binabanggit ng Philippine Egg Board. Yun na nga po, kasi dahil po mag-holiday season naman, yun po yung palagi naman po yan na every year nagkakaroon po ng mga ganang marked increases. Pero pagdating po ng after ng holiday season, babalik po. Actually, it's a cycle na pagdating po ng natapos yung mga holiday season, dahil liliit uli yung demand, so bababa po uli yung presyuhan. So, nagiging cycle po siya. Talagang season po talaga ngayon. Yes Na po, mataas ganun ang po presyo. talaga yung nangyayari. Oho. Ay, maiba po tayo, ASEC, kasi marami-rami po yung mga mangingisda, libo-libo po yun na apektado nung oil spill sa karagatan po ng Cavite, Bataan, Oho. at ito, bahagi naman nila Bay, pati Bulacan na rin. Opo. Yes po. Ngayon po ay magsisimula na rin po mamigay ang BIFAR nung tinatawag po natin na fuel subsidy. More than 500 million po ito sa mga mangingisda po natin. Lalo na, ang priority po itong mga naapektuhan nga ng oil spill. At nito pong huling Sabado ay namahagi rin po ang BIFAR at ang ating Regional Field Office ng mga relief packs sa lahat po ng mangingisda dito sa Noveleta area sa Cavite. At lahat po ng areas po nila ay pupuntahan po nila, especially po rito sa Cavite, Bulacan at Bataan area na apektado nga po ng oil spill. Naglabas na rin po ng abiso ang BIFAR na alamin kung saan yung po mga alternative fishing grounds. Tuloy-tuloy din po yung pag-monitor at paggawa ng test doon po sa mga catch landings at saka po yung mga pamilihan natin para matiyak po na yung mga dumarating po rito ay libre po doon sa problema po nung oil spill at hindi po makarating sa pamilihan yung mga apektadong isda. So may mga nilabas pa rin po ulit na additional advisory na bawal po talagang manghuli muna at kumain ng mga isda dito po sa mga areas na naapektuhan para maiwasan po yung food poisoning. Alam mo, ASEC, ang ating tinutulungan ngayon, napupuna ko ang DA, ang tinutulungan natin yung mga isda na naapektuhan itong oil spill. Meron tayong nakakaligtaan, siguro kayo, siguro dapat din sa pakikipag-ugnayan sa DTI, yun naman nagtitinda ng isda. Marami na tayong mga palengking na interview na sarado yung mga stalls na nagtitinda ng isda. So meron ba tayong tulong doon sa mga fish vendors naman? Senator Tol, tama po yun. Tama po kayo. Bagamat hindi po directly na kumbaga po beneficiaries ng DA yung mga vendors in terms po ng assistance namin, we will be coordinating po with DSWD and DTI para po sa kanilang Correct, assistance. para Opo. lahat na matulungan kasi doon naman sila umaasa doon sa mga nangingisda. Kung wala silang huli, wala rin naman silang ititinda. So maraming salamat ASEC de Mesa sa pagtutok ng Department of Agriculture sa ating mga mangingisda. At ang ating hearing diyan ay may hearing kami diyan sa Senado parang sa 13 ng Agosto.
tungkol doon sa oil spill. So maraming salamat sa panahong binigay mo sa atin. Si Asek de Mesa po ng Department of Agriculture. Ang oras po Maraming natin salamat ay po, alas Senator. 6:44 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:49 ng umaga at Senator Tol, tanggap muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Ang kinatawan po ng Kabataan Party List, paharapin o iimbitahan sa susunod na pagdinig sa Senado ukol sa recruitment ng NPA. Detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Pinaimbitahan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ukol sa recruitment ng mga estudyante para maging NPA. Ito matapos sa mga testimonya na kasama si Congressman sa pag-recruit ng mga estudyante ng UP Diliman para maging kasapi ng NPA. Sinabi ni De La Rosa na ginagalang niya ang interparliamentary courtesy o pagrespeto ng Senado at Kamara, pero pinaimbitahan niya si Manuel dahil baka gusto nitong ipagtanggol ang sarili. Pero sa tingin ng senador, hindi pupunta si Congressman Manuel sa Senate hearing dahil maging siya na mismo ay hindi rin pumunta ng imbitahan ng Kamara sa pagdinig ukol sa drug war. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Kate Arraca na noong 2017, magkasama sila ni Congressman Manuel sa pagre-recruit ng UP student para maging kasapi ng NPA. Student regent umano noon si Manuel habang kasapi si Raca ng grupong Alay Sining na nag-oorganisa sa UP na revolutionary program at activities ng Kabataang Makabayan na anyay grupo ng National Democratic Front. Sinabi ni Raca na pumunta rin sila ni Manuel sa kampo ng NPA para makita nila kung saan dadalhin ang mga estudyante na kanilang ipinapasok doon. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Puntahan na natin, Senator Tol, ang ating live Palengke Report. Naroon po ngayon sa San Andres Quirino Market si Nika Cordero. Nika? Good morning, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako ay nandito ngayon sa San Andres Quirino Market. Ang pinakamurang presyo ng bigas dito ay ang Happy Fiesta na 57 pesos per kilo, habang ang pinakamahal naman ay ang red rice na 80 pesos per kilo. Magkano ulit, Nika, yung pinakamura? Ang pinakamura po dito, Ms. Cecil at Senator, ay 57 pesos po. Ito po ang tinatawag nilang Happy Fiesta. Medyo mahal nga po kumpara dun sa presyo ng bigas kahapon po. 15 pesos yung diferensya, Nicole. Yes po. Oo. Bale, ang pinakamahal naman po ay 80 pesos. Ito po ang red rice po. Ayun. Okay, sige, Yes sige. po. Ang isda naman mula Bicol ay with stable prices, kaya ang presyo ng pinakamurang isda ay 180 pesos per kilo. Ito ang tulingan, habang 400 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito ang tuna. Ang pusit naman ay 440 pesos per kilo at ang hipon ay 450 pesos per kilo. Ang karne naman mula Cavite, Dasmariñas with stable prices, kaya ang buto-buto ay 300, laman 330 pesos, liempo 360, habang ang manok ay mabibili ng 200 pesos per kilo. Yun naman ang mas mura dyan. Yun naman ang mas mura pala, Nicole, ano? Yung presyo ng isda, seafood at saka ng karne. Mas mura naman Yes pala po, dyan. ayon po sa mga tindera po dito, hindi pa po sila nagtataas ng presyo, pero depende daw po sa panahon at supply po. Ayun, okay. O, sige, go ahead. Yes po. Mhm. Sa usapin ng gulay, galing Divisora naman ang listahan ng presyo dito ay ang mga sumusunod.
siling sigang 150, bawang 160, sibuyas, patatas at kamatis 130, repolyo 80, luya 250 at carrots po ay 130 pesos. Yung kamatis ulit, magkano, Nicole? Bumaba na po ang kamatis po natin, nasa 130 pesos na po per Oh. kilo ang kamatis. Yes po. Wow. Compared nung kahapon, medyo mataas pa kahapon. Ang luya yes uli, po, ang luya uli. Hello po, Senator. Ang luya uli, magkano? Ang luya po ngayon dito sa San Andres ay 250 po per kilo. Oho. Alam mo, yung palengkeng yan ay sikat yung palengkeng yan, Cecil, ha? Yung palengkeng yan ay lumabas sa isang international Hollywood movie ng MMDA chairman pa ako. Diyan kinunan yung Born Legacy. Ah, wow. Ito yung malapit sa court center. San tama Andres po ba? Market, diyan kinunan yan. Ah, ayun. Yan yata yung malapit sa gymnasium. Yan ba yun? Katabi niyan yung Bureau of Plant Industry. Ah, ayun. Yes po, Senator. Kabisado ko yan, kabisado ko yan. So, sino nanalo ng token natin? Bale, medyo busy lang po dito si Ate Maria. Isa po siyang meat vendor po. Pero ito po, ipapakita po natin si Ate Maria po. Ay na naman. Fine na. Sige po. Fine na daw po. Hello po, good morning po, Senator. Kumusta po? Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Si Senator Tolentino po ako. Kabisado ko yung palengkeng yan. Opo, good morning po. Good morning. Opo. Anong tinitinda nyo, ate? Tinitin natin sa tinitin. Oh? Ano pong tinitinda nyo? Ano daw po narita? Ano daw po tinitin? Ay, pork and chicken po, sir. Pork, beef, and chicken po. Ayun, oho. At matagal ka na dyan? Apo, may ano na po, may 18 years na po. Ayun, napakagandang palengke. Ano ba yan? 24 hours ba yung palengke yan? Ay, hindi naman po. Ano lang po kami, maliit na palengke lang po dito. Usually po, ang namimili dito sa amin, puro lang po yung mga residential. Oo, yung sa gilid yan. Dami rin niya. Ermita Malate area. Halos lahat yan. Opo, yun po. Kasi may katabi Kasi- po kaming palengke, yung Pako. Yun po yung malaking Malaki, palengke. oo. Oo. Mga retailer Cecil, meron lang kang po tanong kami kay ate? dito. Ano ko, ate, kamusta naman po ang benta po ninyo ngayong umaga? Okay naman po. Aba, mukhang... Medyo Aha. sakto-sakto lang po sa Ay. pang-araw-araw. Yun ang maganda, no? Sentol, yan, yung mga ganyang yung mga ganyang good vibes ni Ate Maria. Ito na, pinakita na natin ang litrato ni Ate Maria. Bit niya yung yung t-shirt ng Usapang Tol. Opo. Yung apron, ate, gagamitin mo na ngayong umaga. Ay, hindi po kasi kasya. Pati yung sombrero, ate, nako, lalo pat pamaya-maya yung yung Opo, may sombrero pag-ambon. po. Oho, yan. Para malayo pa lang, tanaw na po kayo, Ate Maria. Ano daw? Opo, pero Cecil? pero Medyo mahina lang po yung signal. Opo, kasi covered po dito sa palengke, kaya mahina po ang signal. ayun. Di mainam po, kahit umuulan pala, kayo dyan? Hindi kayo nababasa, Opo. At nakakabili pa rin. Magugutom po yung mga tao, kaya lalabas at lalabas pa rin po Yan. sila para mamili. Tama po. Tsaka matao po yung lugar na yan. Binabanggit nga po kanina ni Senator Tol. Opo. Yes po, Miss Cecil, paulit na lang po. Ayun, hindi kako, matao yung lugar na yan, kaya talagang dinadayo yung San Andres Quirino Market. Opo, yung mga kapitbahay po, basta residential po, dito po namimili. Ayun. Ayun. Mhm. Maraming salamat, Ayun, Ate Maria. maraming salamat, ate. Sige po, at, salamat po. kumusta mo na lang ako dyan sa mga kasamahan mo dyan sa San Andres Market, ha? At ingat tayo Opo. ngayon. Although Ako lang maganda po ang ang hanapin panahon. nyo. Ingat. Salamat po, ate. Si Senator Tolentino po ito. Salamat po. At salamat din sa iyo, Salamat po. Nika, no? Maraming salamat po, Senator Tolentino, Miss Cecil Villarosa. Ano lista mo, Salamat. Bye. Ayan. Ay, Cecil, ang bilis ng oras. At ang dami palang mga, alam mo, sa dami ng mga balitang lumalabas ngayon ay hindi na natin mahimay lahat ito. Lalo itong patungkol sa lumubog na Terra Nova. Si US Coast Guard na pala ang naglilinis ngayon. Opo, yes po, Sentol. Oo Ng nga oil pala. spill.
Oho, dumating yung mga kinatawan ng US Coast Guard pala, Sentol. Oo, sila na ang naglilinis at merong incident command post sa Limay, Bataan. So mabuting mas marami nagtutulong-tulong, malinis ito. Yes po, yes, Sentol. Sila ay tumutulong sa sa technical Kasi bahagi naman yan ng mga agreement natin assistance, yes. Na hindi lang naman balikatan, kasama na rin yung mga ganyan, mga disaster. So sila yung may kakayahan, kaya nung nangyari dati, ang pinatulong natin Japanese government, Japanese Coast Guard. Pati pala yung Sentol, National Oceanic Atmospheric Administration. Mukhang US din po ito, Sentol? Yes. So Ayun. tutulong na rin sila. So maganda yan kasi kulang naman talaga tayo sa mga kagamitan, lalong-lalo na pag may oil spill. Ayun. So ang bilis ng oras, Cecil, meron kang panalangin? Yes po, Sentol. Bago tayo tuluyang pansamantalang magpaalam, bigyan daan po natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Gabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Food for thought. A new day is a promise of better things to come and opportunities to love and serve. Today, walk in love, be kind, be wise, and see the world with caring eyes. Be hopeful and have faith, since life is a gift and so are you. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Have a great day ahead sa lahat po. Maraming salamat sa sumubaybay. Ito po si Senator Francis Tolentino. Mag-ingat po tayo at lagi pong manalangin at magkikita-kita ulit tayo bukas sa Usapang Tol. Magandang umaga po sa lahat ng sumubaybay. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat